Pinagsama-samang mga kwento, pinagtagpi-tagping kababalaghan mula sa iba't ibang salaysay at pangyayari. Malagim, nakakabahala, nakakatakot, makinig, damhin, at hayaang lamunin kayo ng dilim. Ito po ang Takot Tonight Presents. Ako si Joven. 2013 pa nangyari itong ikukwento ko. 21 years old pa lang ako noon. At first time kong magtrabaho sa isang call center sa Makati. First job ko din yon. Sobrang saya ko nung natanggap ako kasi ilang buwan din akong tambay pagkatapos graduate. Sa Bataan ako talaga nakatira. At eventually, tumira ako sa tita ko sa Sampaloc habang nag-a-apply. Ang dami ko ng pinasahan na kumpanya, pero puro failed interviews at failed exams. Kaya nung nakapasa ako sa BPO, pakiramdam ko noon parang may direksyon na ang buhay ko at bonus na yung magandang sahod. Glass building siya sa Makati. Typical na office tower na maraming empleyado sa umaga at mas lalo pang buhay kapag gabi dahil sa mga call center sa loob. Pagpasok mo pa lang sa lobby, malamig agad. Yung amoy ng aircon na halo sa kape at carpet. Tapos, puro mga empleyadong naka-headset at may eye delay sa leeg. Pakiramdam ko noon professional na ako kahit trainee pa lang naman. Graveyard shift ako agad napunta dahil US financial account yung handle namin. Kaya baliktad yung buhay ko noon. Gigising ako mga hapon, kakain, tapos biyahe na pa Makati. Pag madaling araw naman, doon kami pinaka-busy kasi tanghali sa Amerika. Hindi madali yung account namin. Financial kasi kaya bawal magkamali. Kailangan alerto ka lagi. Kailangan kabisado mo yung proseso kasi pera ng customer yung pinag-uusapan. Training pa lang, doon ko unang narinig yung tungkol sa mga kababalaghan sa call center. Typical naman sa BPO noon yung mga kwentuhan tungkol sa multo. Halos bawat kumpanya merong urban legend. Merong babaeng nakaputi, merong multong umiiyak sa fire exit, tapos yung pinakasikat na lagi kong naririnig noon, si Junjun. Sabi nila, batang multo raw siya na walang muka. Nagpapakita raw sa production floor tuwing madaling araw. Minsan nakikita raw sa bakanting station, minsan sa sleeping quarters, minsan naman sa CR. Yung iba daw, nakikita siyang tumatakbo sa peripheral vision nila. Tapos paglingon mo wala na. Yung iba naman, nagsasabing nakaupo raw sa isang cubicle habang nakatingin lang. Hindi ako agad naniwala nun. Sa totoo lang, na-excite pa nga ako kapag pinag-uusapan nila. Siguro dahil first time kong mapunta sa environment na puro ganong kwento. Kapag lunch break namin ng madaling araw, madalas nagkukumpulan kami sa pantry habang nagkakape. Doon naglalabasan ng kwento yung mga tenured agents. Yung iba sobrang seryoso magkwento na para bang totoo talaga lahat. Yung iba naman, natatawa habang nagkukwento pero halatang may halong takot pa rin. Meron pa ngang isang SME nun na nagsabi na normal na raw sa BPO ang paranormal encounters dahil graveyard shift daw. Sabi niya, sanay na ang mga call center agent sa multo. Nagtawanan lang kami nun pero habang tumatagal sa industriya, napansin kong halos lahat talaga may kwento. Lumipas yung training at dumating kami sa nesting. Para sa mga hindi familiar, yung nesting parang practice na kayo sa actual calls. Totoong customers na yung kausap pero may gabay pa rin ng SME o tenured agents. Dito talaga matetest kung kaya mo yung trabaho. Dito rin madalas maraming bumabagsak kasi iba na kapag actual calls na. Nakaka-pressure yung nesting namin nun. Financial account pa naman kaya halos lahat ng calls galit o irritable yung customer.
May mga araw na gusto ko na agad mag-resign dahil sa stress. Pero syempre, kapit lang kasi kailangan ko ng trabaho. Hanggang sa pumasa ako sa nesting at officially endorsed na sa production floor. Doon nagsimula ang lahat. Napwesto ako sa pinakadulong station sa production floor. Corner siya. Sa kaliwa ko, puro cubicles ng ibang agents. Tapos sa kanan ko, glass wall na kita yung madilim na labas ng Makati kapag madaling araw. Sa likod naman, medyo malapit yung hallway papuntang CR. Tahimik sa parteng yon kapag hindi queuing. Yung maririnig mo lang madalas yung sabay-sabay na boses ng agents na nakikipag-usap sa customers. Tunog ng keyboard. At yung mahinang ugong ng aircon. Kapag alas 2 o alas 3 ng madaling araw, iba yung atmosphere ng buong floor. Kahit maliwanag lahat ng ilaw, parang may mabigat na pakiramdam. Siguro dahil antok na halos lahat. Sa sobrang focus ko nun sa trabaho, nakalimutan ko na rin halos yung mga kwento tungkol kay Junjun at sa mga multo. Mas iniisip ko nun yung metrics ko, QA scores, at yung attendance. Siyempre ayoko mawala ng trabaho agad. Mahigit 2 linggo na siguro ako nagtitake ng calls nang mangyari yung unang experience ko. Bio break lang talaga dapat yon. Madaling araw nun, mga around 2 AM yata. Medyo avail kaya nagpaalam muna ako sa TL ko para mag-CR. Yung CR namin medyo malaki, mukhang bago, malinis. Tahimik din kasi bihira gumamit ng sabay-sabay kapag ganung oras. Pagpasok ko nun, wala akong nakitang tao. Tahimik talaga. Naririnig ko lang yung mahinang tunog ng exhaust fan at patak ng tubig sa isang lababo. Umihi lang ako tapos nagpunta na ng lababo para maghugas ng kamay. Habang naguhugas ako, nakatingin ako sa salamin. Pagod na rin kasi ako noon kaya medyo lutang na. Tapos, bigla akong narinig yung pagbukas ng isang cubicle door sa likod ko. Yung tunog niya malinaw talaga. Tapos mahinang hampas ng pinto. Automatic akong napatingin sa reflection sa salamin. Akala ko may bagong pasok lang. Pero walang tao. Doon ako napakunot ng noo. Lumingon pa talaga ako sa likod para i-check. Bukas yung isang cubicle pero walang lumabas. Ilang segundo rin ako nakatitig doon. Iniisip ko baka may tao lang talaga sa loob at hindi ko napansin. Pero wala naman ako nakitang paa kanina pagpasok ko. Hindi naman ako agad natakot nun. Mas naisip ko pa na baka mahina lang yung lock o tinamaan ng hangin galing exhaust fan. Kaya binaliwala ko lang at bumalik ako sa production floor. Pero simula nun, parang mas naging aware na ako sa paligid. Ilang shift pa ang lumipas. May mga kasabay akong tenured agent sa pantry. Napunta na naman sa usapang multo. Pero this time, hindi tungkol kay Junjun. May isa akong katim noon na halos 5 taon na raw sa BPO. Siya mismo yung nagsabi sa akin tungkol sa CR ng floor namin. Sabi niya, pansinin ko raw kapag 2:47 AM. Hindi ko agad gets kung bakit. Tapos sinabi niya na every 2:47 daw ng madaling araw, nagfi-flicker yung ilaw sa CR ng floor namin. Wala raw mintis yun. Una raw nakapansin, yung utility personnel tapos kinuwento sa guard hanggang sa naging usap-usapan na. Doon ko na ikwento yung experience ko tungkol sa kusang pagbukas ng pintuan ng cubicle. Biglang natahimik yung 2 kong kasama nun. Hindi sila natawa. Yung isang tenured agent, tumango lang.
Tapos sinabi niyang marami na raw talagang nakaka-experience sa CR na yun. Yung iba raw, may naririnig na yabag kahit walang tao. Yung iba naman may nakikitang anino sa ilalim ng cubicle. Doon ako medyo kinabahan. Pero syempre, pinipilit ko pa rin maging rational nun. Sinasabi ko sa sarili ko na baka coincidence lang lahat. Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko na talaga makalimutan. Bandang 2:30 yata yon nang mag-CR ulit ako. Hindi na bio break lang. Talagang natatain na ako kaya dali-dali akong pumunta. Pagpasok ko ng CR, may ilang tao pa akong naririnig. May isang naguhugas ng kamay, may isang umuubo sa cubicle, tapos may footsteps pa kaya kampante ako nun. Pumasok ako sa isang cubicle sa dulo. Habang nasa loob ako, unti-unting natahimik yung CR. Yung tipong ramdam mong umalis na yung ibang tao. Tapos maya-maya, may narinig akong boses sa labas. May tao. Lalaki yung boses. Sumagot ako agad ng, "Yes." Akala ko maghahanap lang ng bakanteng cubicle. Tahimik ulit ng ilang segundo. Tapos narinig ko ulit, "May tao." Sa pagkakataong yon, medyo na-weirdohan na ako kasi alam kong marami namang bakante. Hindi naman punuan yung CR. Mas nilakasan ko na ang sagot ko, "Oo." Pagkatapos nun, may narinig akong paggalaw sa harap ng cubicle ko. Parang may humawak sa pinto. Dahan-dahang umalog yung pinto. Nung una mahina lang. Tapos lumakas ng lumakas. Parang may gustong pumasok. Doon ako kinabahan ng totoo. Nakatitig ako sa ilalim ng cubicle habang pilit inaaninag kung sino yung tao sa labas. Wala akong nakitang paa. Yun yung moment na parang nanlamig na yung buong katawan ko. Hindi ako agad gumalaw. Parang ilang segundo akong natulala habang tuloy-tuloy yung pag-alog ng pinto. Hindi naman sobrang lakas na parang binabayo pero sapat para marinig mong may pumupwersang buksan yung pinto. Tapos yung pinakamasama pa, wala talaga akong nakikitang anino o paa sa ilalim. Yung dibdib ko parang bumigat. Yung bato ko malamig. Tapos randam ko yung pawis kahit sobrang lamig ng aircon sa CR. Nagmamadali akong gumamit ng bidet nun habang nanginginig yung kamay ko. Hindi ko na nga alam kung maayos pa ba yung pagkakahugas ko pero ang nasa isip ko lang makalabas agad. Habang ginagawa ko yun, tuloy pa rin yung mahinang paggalaw ng pinto. Pagbukas ko ng lock at paglabas ko ng cubicle, halos mapatakbo ako. Walang tao. Literal na walang tao sa buong CR. Tahimik na tahimik. Yung ilaw malamlam. Tapos yung tunog lang ng exhaust fan yung naririnig ko. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko nun. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o mapapaisip. Mabilis akong naglakad palabas ng CR. Pagdating ko malapit sa pinto, biglang nag-flicker yung ilaw. 1 beses, 2 beses, tapos sunod-sunod. Doon ko napansin yung guard sa may hallway. Nakatingin siyang direkta sa akin. Nagkatinginan kami. Tapos napatingin ako sa oras sa wall clock malapit sa floor entrance. 2:47 AM. Parang bumigat lalo yung dibdib ko nung nakita ko yun. Lumapit ako sa guard. Siguro halata sa mukha ko na namumutla ako kasi bago pa ako magsalita, napangiti na lang siya ng pilit. Tapos sinabi niya sa akin, "Masanay ka na, sir. Ganyan talaga dito." Hindi ko alam kung mas nakatulong ba yung sinabi niya o mas lalo akong kinilabutan. Pagbalik ko sa production floor, hindi na ako makapag-focus agad sa calls. Pakiramdam ko nun parang may nakatingin sa akin mula sa likod habang nagtatype ako. Kada may dadaan sa peripheral vision ko,
Napapalingon ako. Hindi ako nakatiis kaya kinuwento ko agad sa katabi kong tenured agent. Nakinig lang siya habang nagkukwento ko. Tapos nung natapos ako, hindi na siya mukhang nagulat. Parang expected na niya. Sinabi niya sa akin na marami na raw talagang lalaki sa floor namin yung may experience sa CR na yun. Yung iba raw may narinig din boses. Yung iba may kumakatok sa cubicle kahit walang tao. At ang mas nakakatakot pa, sabi niya, hindi raw batang multo yung nandun. Hindi raw si Junjun. Mas mukhang binata raw. Dahil daw sa boses. Doon lalo nag-sink in sa akin lahat. Kasi totoo nga, hindi pambata yung boses na narinig ko. Parang nasa 20s o 30s. Pagkatapos nun, hindi na ako komportable gumamit ng CR sa floor namin. Kahit gaano pa kalayo, bumababa talaga ako sa ibang floor para dun mag-CR. Kahit minsan natatagalan ako o napapagalitan dahil matagal ang bio break ko, mas pipiliin ko na yun kaysa bumalik dun. Ang hirap ipaliwanag pero iba na talaga yung pakiramdam ko tuwing dadaan ako sa hallway papuntang CR na yun. May mga pagkakataon pa nga na habang nasa station ako, maririnig ko yung ibang agents na nagkukwentuhan tungkol sa mga bagong naka-experience sa CR. Merong nakakita raw ng refleksyon ng ibang tao sa salamin kahit mag-isa lang siya. Meron ding nakarinig ng umuungol sa isang cubicle na walang tao. Pero after yung experience ko, hindi na ako interesado makinig pa. Kasi iba pala kapag ikaw na mismo naka-experience. Kahit ilang taon na yung lumipas at wala na ako sa BPO industry, tandang-tanda ko pa rin yung gabing yun. Sa lahat ng stress, puyat, at hirap na naranasan ko bilang newbie sa call center, yun talaga yung hindi ko makalimutan. First job ko yun, first call center, at unang beses ko ring maka-experience ng paranormal. Doon ko na-realize talaga na may mga bagay na hindi mo kayang i-explain kahit gaano mo papilitin maging logical. Hindi ako madaling matakot. Sa tagal ko na bilang nurse sa isang public hospital dito sa Manila, parang naging normal na lang sa akin yung mga bagay na ikinukwento ng ibang tao na kababalagan. Kapag sa morning ang duty mo, iba ang itsura ng ospital. Maingay, magulo, punuan, amoy alkohol, amoy gamot. Pero kapag gabi hanggang madaling araw, ibang klaseng lugar na siya. Public hospital kasi to. Medyo luma na. Yung ibang parts kasi ng building parang early 90s pa ang itsura. May mga tiles na kupas na. Kisame na may water stains. Elevator na minsan tumitirek tapos mga hallway na sobrang hahaba. Kapag madaling araw at tahimik, rinig mo talaga yung ugong ng fluorescent lights. May mga electric fan na umiikot ng mabagal sa ward. Minsan may maririnig kang umiiyak na pasyente sa malayo. O kaya tunog ng oxygen tank na hinihila ng utility. Hindi lang naman ako ang may experience. Halos lahat yata ng matagal na sa ospital may sariling kwento. Mga doktor, nurse, utility, guard, kahit yung mga bantay ng pasyente. Yung iba tinatawanan lang saka di naman nila sineseryoso. Yung iba, hindi talaga pinag-uusapan ng malakas lalo na kapag gabi o madaling araw. Kasi sabi nila, parang mas lumalapit daw kapag binabanggit. Nung una akong na-assign sa night shift, akala ko gawa-gawa lang lahat. Yung parang typical na pananakot sa bagong staff. Pero habang tumatagal, may mga bagay ka talagang may experience na hindi mo maipaliwanag ng maayos. Ang pinakaunang tumatak talaga sa isip ko, yung batang babae sa hallway. Nasa medical ward ako nun. Malayo sa pediatric wing.
Halos 5 minuto pang lakad bago ka makarating doon. Mga bandang 2:00 yata ng madaling araw noon. Tahimik na yung floor dahil karamihan ng pasyente tulog na. Nagcha-chart ako sa nurse station habang umiinom ng 3-in-1 na kape kasi inaantok na ako. Yung kasama kong nurse nasa kabilang room dahil may chinecheck na pasyente. Habang nagsusulat ako, may dumaan sa gilid ng paningin ko. Akala ko bantay lang ng pasyente kaya hindi ko agad pinansin. Pero nung napatingin ako ulit sa hallway, may batang babae na tumatakbo. Hindi mabilis, hindi rin sobrang bagal. Yung tipong normal na takbo lang ng bata na parang may hinahabol o nakikipaglaro. Naka-white siya na medyo kupas na t-shirt tapos shorts. Payat siya saka kayumanggi ang balat. Hindi ko kita ng maayos yung mukha dahil mabilis siyang dumaan sa ilalim ng ilaw. Pero may isang bagay agad akong napansin. Walang tunog. Walang tunog ng paa, walang tsinelas, walang kaluskos. Sa ospital kasi, kahit gaano katahimik, maririnig mo kapag may tumatakbo sa hallway. Lalo na luma yung tiles namin. Maingay yun. Napatigil ako sa pagsusulat at sinundan ko siya ng tingin. Huminto siya sandali sa dulo ng hallway bago lumiko. At doon ako kinilabutan kasi bago siya lumiko, parang bahagya siyang tumingin pabalik sa direksyon ko. Hindi ko makita yung mukha niya ng malinaw pero alam kong nakatingin siya sa akin. Nangilabot ako nung time na yon. Tinawag ko agad yung kasama kong nurse pagbalik niya. Tinanong niya ako anong nangyari at sinabi ko yung nakita ko. Hindi na siya nagtaka. Ang sabi niya lang sa akin, "Nakita mo na rin." Doon niya kinuwento na matagal na raw pinag-uusapan yung batang babae na yun. Isa raw sa mga batang namatay nung measles outbreak pa nun. Sobrang dami raw kasing bata nun sa pediatric ward. Kulang ang kama, kulang ang gamit. May mga batang hindi na umabot. Dinedma ko na din naman yun after at hindi ko na nakita ulit yung batang babae. Mas nakakatakot pa minsan yung mga simpleng bagay sa ospital. Hindi yung biglang may magpapakita sa harap mo. Mas nakakabaliw yung pakiramdam na may kasabay kang gumagalaw kahit wala namang tao. May isang charity ward sa medyo lumang part ng building na halos lahat ng staff iniiwasan pagdating ng gabi. Ordinaryong ward lang naman siya. Mainit, masikip, dikit-dikit yung kama. Doon madalas nilalagay yung mga walang private room o walang sapat na pambayad. May isang kama ron na matagal nang pinag-uusapan. Hindi ko alam yung exact number ng bed pero alam ko yung pwesto. Malapit sa bintana na hindi na masara ng maayos. Lagi kasing malamig doon kahit sira naman yung aircon. Napansin daw noon ng mga senior nurses na lahat ng napupwestong pasyente doon pare-pareho ng kwento pagkagising. Kahit magkakaibang tao, pare-pareho sila ng sinasabi. May payat daw na babae na nakatayo sa paanan ng kama nila. Hindi gumagalaw. Basta nakatayo lang habang nakatingin sa kanila. Tapos paulit-ulit daw na humihingi ng dugo. Yung iba akala bangungot lang dahil may sakit sila o mataas ang lagnat. Pero dumami ng dumami yung reports. May matanda, may teenager, may lalaki, babae. Pare-pareho ng description. Ang laging napapanaginipan nila, payat na babae, mahabang buhok, maputla yung muka, nang hihingi ng dugo. Hindi lang yun ang nakakatakot. Karamihan daw sa mga pasyenteng nalalagay sa kamang yon, biglang bumabagsak ang kondisyon. Kahit recovering na sana. Yung tipong okay na yung vitals, pwede nang i-discharge after ilang araw. Tapos bigla ulit magkakaroon ng complication. Naalala ko, may isang pasyente noon na naka-assign sa akin.
Lalaking nasa 50 anyos na siguro. Mild stroke case lang siya, pero recovering naman. Nakakakain na, nakakapaglakad na ng konti. Nilipat siya sa bangating kama na yon dahil puno na ang ward. Kinabukasan, sobrang tahimik niya. Namumutla siya habang nakatitig lang sa dulo ng kama niya. Akala namin may nararamdaman lang siyang sakit. Pero nung chinek ko siya, nanginginig yung kamay niya. Tinanong ko kung okay lang siya pero parang ayaw niyang tumingin sa paanan ng kama. Kinagabihan, nag-code siya. Hindi siya namatay pero sobrang bumagsak yung lagay niya. Ilang araw siyang critical. Pagkatapos nun, tuluyan ng pinalitan ng admin yung kama na yon. Hindi ko alam kung saan dinala pero ilang buwan walang gustong humiga doon kahit bagong kama na yung pinalit. Pero ang pinaka-creepy para sa akin sa lahat ay yung wheelchair. Hindi lang ako ang nakakakita nun. Kahit mga janitor at guard, alam yun. Sa surgical wing kasi, mahaba yung hallway. Kapag madaling araw, lalo na sa pagitan ng 2:00 hanggang 4:00, may mga pagkakataon daw na may makikitang wheelchair na gumagalaw mag-isa. Dahan-dahan lang siyang umaandar. Parang may nagtutulak. Tapos dire-diretso lang siya sa hallway hanggang huminto sa isang kwarto. Doon daw namatay dati yung isang pasyente matapos operahan. Hindi ako naniwala nung una hanggang sa ako mismo ang nakakita. Galing akong pharmacy noon para kumuha ng gamot. Mag-isa lang ako sa hallway. Tahimik talaga. Rinig ko pa yung sapatos ko habang naglalakad. Paglingon ko sa dulo ng koridor, may wheelchair. Nung una, akala ko may pasyente o bantay lang na gumagamit. Pero habang nakatingin ako, napansin kong walang tao. Umaandar siya ng mabagal. Hindi tuloy-tuloy na mabilis na parang tinutulak. Yung galaw niya, parang may nakaupong mahina lang ang lakas habang pinapausad yung gulong. Napatigil talaga ako nun. Hindi ko maigalaw yung paa ko habang pinapanood ko siyang dumaan sa ilalim ng ilaw. Tapos huminto siya sa tapat ng isang kwarto. Eksaktong kwarto na lagi nilang tinuturo kapag kinukwento yung multo ng surgical wing. Hindi bumukas ang pinto. Hindi gumalaw ulit yung wheelchair. Nakatingin lang ako ron ng halos 1 minuto bago ako naglakad pagbalik sa nurse station na parang walang nakita. Kasi sa totoo lang, minsan mas gusto mo lang na magpanggap na normal lahat kaysa tanggapin na may nakita kang hindi dapat gumagalaw. Yun bang gusto mong iparamdam sa multo na hindi ka apektado para hindi ka takutin? At eto na, ang pinaka nagpaiwas talaga sa akin matulog sa duty, yung panaginip ko. Sobrang pagod ako nun. Sunod-sunod kasi yung admission namin tapos kulang pa sa staff. Mga 3:00 na yata yun nung makaidlip ako sa nurse station. Hindi naman tulog na tulog, yung tipong nakasandal ka lang habang naghihintay ng susunod na tatawag. Doon ko napanaginipan yung babae. Nasa hallway daw ako ng ospital. Tapos sa malayo, may babaeng nakasuot ng maruming hospital gown. Payat siya at parang hirap maglakad. May hawak siyang dextrose stand habang kinakaladkad niya. Rinig na rinig ko yung tunog ng bakal na kumikiskis sa sahig. Yung IV tube niya, nakakapit pa sa braso niya. At may dugo na parang umaakyat sa linya. Sa panaginip ko, nilapitan ko siya. Pakiramdam ko nurse pa rin ako doon kaya tinatanong ko siya kung bakit siya gumagala ng ganong oras. Bakit hindi siya bumalik sa kwarto niya? Hindi siya agad sumagot.
Habang palapit ako, napansin kong basa yung hospital gown niya. Hindi ko alam kung tubig ba o ihi. Tapos napansin ko rin na sobrang putla ng balat niya. Yung halos kulay abo na. Huminto siya sa ilalim ng ilaw at doon ko nakita ang mukha niya. Parang lumubog yung mata niya at sobrang itim na ng paligid. Tapos bigla siyang ngumiti. Bago pa ako makaatras, bigla siyang dumukot ng syringe. At paulit-ulit niya akong sinaksak sa muka. Hindi ko maipaliwanag yung takot nun kasi ramdam ko talaga sa panaginip yung bawat tama. Nagising ako ng hingal na hingal habang pawis na pawis. At ang unang nakita ko pagdilat ko, nagkataon pa, may syringe sa mesa sa harap ko. Napamura talaga ako nun. Grabe yung panaginip na yun. Simula nung gabing yun, mas naging sensitive ako sa paligid ng ospital. May mga pagkakataon na habang naglalakad ako sa hallway, pakiramdam ko may kasabay akong hakbang kahit wala naman. Minsan may maririnig akong mahinang pag-iyak sa bakanting room. Minsan may call bell na tutunog pero pagpunta mo wala namang pasyente. May isang utility pa nga na umiyak habang naglilinis ng CR sa lumang wing. May nakita raw siyang paa sa ilalim ng cubicle. Akala niya may tao kaya kinatok niya. Walang sumagot. Pagyuko niya ulit, wala nang paa. Hindi ko din alam bakit parang iba ang ospital sa gabi. Siguro dahil dito nagsasama-sama yung sakit, takot, struggles, at syempre may mga namamatay. At siguro, hindi lahat nakakaalis agad o tanggap yung pagkamatay nila. Hindi na ako magpapakilala basta anonymous na lang ang identity ko. Magkukwento lang naman ako at kayo na bahala kung paniniwalaan nyo to. May mga kwento-kwento na kasi akong naririnig tungkol sa warehouse na pinapasukan ko sa Pasig. Bilang security guard kasi, halos lahat ng napapasukan kong trabaho may kwentong multo. Mapa-eskwelahan, ospital, kondo, opisina, lagi namang may ganyang usapan. Kaya nung una akong ma-assign dun sa warehouse ng mga chicherya, normal lang lahat para sa akin. Malaking compound siya. Maraming delivery trucks, may mahabang loading area sa harap, tapos sa loob, sobrang lawak ng storage. Mga kahon ng chicherya hanggang kisame ang taas. Kapag bago ka dun, malulula ka talaga sa dami ng stock. Nung una, morning shift ako. Madaming tao, maingay, at halos buong araw may dumarating na truck. Mainit sa loob kahit malalakas ang industrial fan. Ang amoy ng warehouse, halo-halong amoy ng karton, plastic, cheese powder, suka, barbecue flavoring, at minsan amoy mantika. Sa umpisa nga, parang nakakagutom pa dahil puro chicherya ang nasa paligid mo. Pero pag tumagal ka, mananawa ka rin sa amoy. Madali akong nakasundo ng mga trabahador doon. Karamihan kasi sa kanila, matagal na sa warehouse kaya sila-sila na rin ang magpapakilala. Mga pahinante, checker, forklift operator, encoder, at loaders. Kapag break time, sabay-sabay kaming kumakain sa likod habang nagkukwentuhan. Doon ko unang narinig yung mga biro nila sa akin tungkol sa night shift. Sabi nila, mag-ingat daw ako kapag nilipat ako sa gabi. May nakikita raw doon sa stockroom. Yung iba naririnig lang. Yung iba naman, may anino raw na sumusunod habang naglilibot. Meron pang nagsabi na minsan may kumakatok sa mga kahon kahit walang tao. Ang style pa nila mang-asar.
tatawa-tawa habang nagsasalita. Hindi naman ako basta natatakot sa ganong usapan. Sa tagal ko na kasing security guard, marami na rin ako na-experience. Bago ako napunta sa warehouse na yon, naging guard ako sa isang university. Doon pa lang parang nasagad na yata takot ko kaya feeling ko wala nang mas lalala pa. Yung university na binabantayan ko noon, luma na yung ibang building. May mga hallway na mahina yung ilaw at may parte na kahit tanghali parang madilim pa rin. Pinaka hindi ko makakalimutan doon, yung nakita kong pare sa second floor ng ComArts building. Madaling araw noon, mag-isa akong umiikot. Habang paakyat ako ng hagdan, napansin ko may nakatayo sa dulo ng hallway malapit sa bintana. Nakaputing damit na parang pare. Akala ko nung una, totoong tao kaya lalapitan ko sana para pagsabihan dahil bawal ang estudyante o bisita sa ganong oras. Pero habang papalapit ako, doon ko napansin na wala siyang ulo. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko nung oras na yon. Parang nanigas yung buong katawan ko. Literal na nakatayo lang ako habang nakatitig dun sa bagay na nasa dulo ng hallway. Di siya gumagalaw. Basta nakatayo lang siya sa may bintana. Tapos ilang segundo lang, parang unti-unti na siyang nawala. Doon talaga ako nasanay sa paranormal. Pagkatapos nun, parang naging normal na sa akin yung mga kakaibang tunog, anino, at pakiramdam namin nakatingin sa'yo. Kaya nung tinatakot ako ng mga trabahador sa warehouse, tinatawanan ko lang sila. Hanggang sa dumating yung araw na nalipat ako sa night shift. Inilipat kasi sa ibang branch yung dating guard ng gabi kaya ako ang pumalit. Nung una okay lang naman. Tahimik ang duty sa gabi. Kapag sarado na ang warehouse, iilan na lang ang natitira. Madalas checker na lang sa opisina at ilang tao sa dispatch area. Pagsapit ng alas 9 o alas 10, halos wala ka nang maririnig kundi ugong ng electric fan at tunog ng mga sasakyan sa kalsada. Masaramdam mo yung laki ng warehouse kapag gabi. Sa umaga kasi maraming tao kaya parang normal lang. Pero pag gabi na at mag-isa kang nagro-ronda sa pagitan ng matataas na kahon, parang ibang lugar na siya. Yung ilaw hindi rin buong bukas. May ibang section na kalahati lang ang sinde para makatipid sa kuryente. Kaya may mga parte talagang madilim. Pangalawang gabi ko nun sa duty nang may mangyari. Bandang alas 10 ng gabi, nagro-ronda ako gaya ng normal kong ginagawa. Routine na yon every hour. I-check ko yung exits, loading bay, mga lock ng pinto, at yung stock room. Malaki yung warehouse pero kapag mabilis ka maglakad, matatapos mo yung ikot ng mga 5 minuto mahigit. Tahimik na tahimik nung gabing yun. Yung tipong maririnig mo sarili mong yabag habang naglalakad ka. Minsan nga pati kaluskos ng uniform mo rinig na rinig sa loob. Papalabas na sana ako ng building pabalik sa guard house nang makarinig ako ng katok. Mga saktong lakas lang na katok. Huminto agad ako. Nakinig muna ako. Nung una akala ko baka galing sa labas. Baka may delivery truck o may tao sa gate. Kaya hindi muna ako bumalik sa loob. Dumiretso muna ako sa main entrance para tingnan. Pagdating ko sa harap, wala naman. Tahimik ang labas, walang truck, walang tao. Pero habang nakatayo ko dun, narinig ko ulit. Yun mas malinaw na. At sigurado akong sa loob na nanggagaling. Doon na ako nagtaka dahil alam kong wala namang tao sa warehouse. Kumpleto rin yung lock ng mga pinto. Walang dahilan para may kumakatok sa loob. Bumalik ako sa loob habang nakatutok yung flashlight ko sa mga pasilyo ng kahon.
Habang palalim ako ng palalim sa stockroom, mas lumilinaw yung tunog. Hanggang sa makarating ako sa pinakahilera ng malalaking kahon ng chicherya. Doon nang gagaling yung katok. Binuksan ko lahat ng ilaw sa section na yon para maliwanag. Yung mga kahon doon, malalaki talaga. Yung iba halos kasing laki ng maliit na cabinet. Nakastack sila pataas, tas dikit-dikit. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga kahon, tumigil yung katok. Biglang nanahimik. Lumapit ako sa isang kahon na feeling ko doon nang gagaling yung tunog. Hinawakan ko yung gilid nito habang nakikinig. Tapos biglang halos mapatalon ako sa gulat. Reflex ko na nahampas ko yung kahon at naalog ko pa. Hindi ko talaga inasahan na tutunog ulit siya habang hawak ko. Doon ako kinabahan kahit papano. Selyado yung kahon. Wala ring butas. Sinilip ko pa lahat ng gilid, baka may daga o pusang nakapasok, pero imposible talaga. Inuga-uga ko ulit. Kumakatok din ako pabalik. Parang tinetesting ko kung echo lang ba o may kung anong nasa loob. Pero wala. Pagkatapos ng isang malakas na katok, hindi na ulit siya tumunog. Mga ilang minuto rin ako nakatayo doon habang nakatitig sa kahon. Iniisip ko kung bubuksan ko ba o hindi. Kaso bawal kasi basta magbukas ng stock, lalo na selyado yung karton. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko na lang sa logbook yung nangyari. Kinabukasan bago ako mag-out, kinausap ko yung manager. Sinabi ko yung nangyari at tinuro ko kung aling kahon yung kumakatok kagabi. Mukhang di rin siya agad naniwala, pero sinamahan niya ako. May tinawag pa siyang staff para buksan yung kahon. Pagkabukas nila, puro chicherya lang talaga. Tumpok ng snack packs ang laman. Hinukay pa nila isa-isa para siguradong walang hayop sa loob. Wala talaga. Nagtawanan pa yung ibang tao sa paligid. Sabi baka raw pagod lang ako o baka sa ibang parte nang gagaling yung tunog. Hindi na ako nakipagtalo. Pero sa isip ko, sigurado kung tunggaling yun. Pagdating ng sumunod na gabi, maaga pa lang parang may kutob na ako. Hindi ko ma-explain, pero pakiramdam ko may mangyayari ulit. Bandang 10:00 ulit, nagsimula akong mag-ikot. Sinadya akong dumaan agad sa hilera ng mga kahon. Ewan ko ba, parang gusto kong patunayan sa sarili ko na hindi ako nagkamali. Habang naglalakad ako doon, tahimik ulit sa umpisa. Tapos maya-maya, huminto ako. Tapos may sumunod ulit. Nangilabot na ako nun. Inilabas ko yung cellphone ko at nag-record ng video. Naisip ko kasi baka pagtawanan na naman ako kinabukasan kapag wala akong pruweba. Habang nagre-record ako, nagsasalita ako sa video. Kinakausap ko yung kung ano man yung kumakatok. Sinasabi ko na kung may tao man dun, lumabas na. At parang sumasagot naman yung katok. Sa bawat salita ko, may kasunod na. Hanggang sa hindi na lang isang kahon ang tumutunog. Sunod-sunod na. Parang may gumagalaw sa buong hilera. Iba-ibang direksyon. Nagsisimula ng manginig yung kamay ko habang hawak yung cellphone. Pero tuloy lang ako sa video. Kita sa kuha yung paggalaw ng ilaw at mabilis kong paglingon sa paligid. At doon ko siya nakita. Sa likod ng tumpok ng mga kahon, may lalaking nakatayo. Nakaitim siyang damit.
Hindi ko makita ng maayos yung detalye ng mukha niya dahil medyo madilim pa rin sa bandang likod. Pero kitang-kita ko yung ngiti niya. Yung ngiti na sobrang lapad. Nakatayo lang siya doon habang nakatitig sa akin. Nung una akala ko totoong tao. Ang unang pumasok agad sa isip ko, baka empleyado na nagtago o may pumasok na magnanakaw. Sa gulat ko, napasigaw ako. Tinanong ko kung bakit nandun pa siya sa loob. Pero hindi siya sumagot. Ngumiti lang. Hanggang sa isang kurap lang ng mata ko, bigla siyang nawala. Talagang isang iglap lang na wala siya sa harap ko. Doon ako tuluyang natakot. Nabitawan ko yung cellphone ko sa sahig at umatras ako ng umatras. Yung mga katok, tuloy pa rin habang paalis ako. Pinulot ko agad yung cellphone ko at halos takbo akong lumabas ng stockroom. Pagdating ko sa guardhouse, doon lang ako nakahinga ng maayos. Pag-upo ko, pinanood ko agad yung video. Rinig na rinig talaga yung mga katok. At ilang segundo bago ko mabitawan yung cellphone, nahagip nga sa video yung lalaking nakaitim. Malabo yung kuha dahil sa gulat ko pero kitang-kita pa rin na may nakatayong figura sa likod ng kahon. Buong duty ko, yun ang iniisip ko. Kinabukasan, pagdating ng manager, kinausap ko siya agad. Ipinakita ko yung video. Nung una tahimik lang siya habang nanonood. Tapos tinawag niya pa yung ibang office staff para makita rin. Doon na sila natahimik. Rinig kasi talaga yung mga katok sa video. At kahit malabo, kita rin yung lalaking nakaitim. Dahil doon, nagdesisyon silang i-check yung CCTV ng stockroom. Sa main office kasi may monitor ng camera. Sabay-sabay namin pinanood yung recording nung gabing yun. At doon ko mas lalong napatunayan na hindi ako nag-iisa sa nakita ko. Sa footage, may parang maitim na transparent na figure na nakatayo sa likod ng mga kahon. Hindi malinaw yung katawan niya pero halatang may hugis tao. Hindi rin siya kita buong oras. Parang bigla lang siyang lumitaw tapos nawala. Tahimik lahat sa office habang pinapanood yun. Yung iba nangingilabot. Yung iba ayaw na magsalita. Para sa akin, halo yung pakiramdam. Takot pero parang nakahinga din ng maluwag dahil alam kong hindi ako nababaliw. Pagkatapos nun, kumalat na sa buong warehouse yung nangyari. Pati yung mga dati nang nagkukwento ng paranormal dun. Sabi nila, matagal na raw talagang may nagpaparamdam sa stockroom. May ilan pang lumapit sa akin at nagkwento ng sarili nilang experience. Meron pang isang pahinante raw nun na tumangging pumasok sa stockroom mag-isa. Pagkatapos may bumulong sa tenga niya habang nagbubuhat siya. Ilang araw lang pagkatapos nun, nagdesisyon yung may-ari na pabendisyonan yung buong warehouse. Nagpatawag sila ng pare at nagpamisa sa loob mismo ng building. Lahat ng section dinasalan, lalo na yung stockroom. At simula nun, wala na ako narinig na katok. Wala na rin nagpakitang lalaki sa stockroom. Makalipas ang ilang buwan, nailipat na rin ako sa ibang warehouse ng parehong kumpanya, pero nasa ibang lugar na. Pareho pa rin ang produkto, pareho pa rin trabaho, pero ibang-iba yung pakiramdam doon. Tahimik lang, normal, walang nagpaparamdam. Hanggang ngayon, security guard pa rin ako. Marami pa rin ako nakikitang kakaibang bagay minsan. Pero yung nangyari sa warehouse sa Pasig, yun talaga yung hindi ko makakalimutan. Kasi doon unang beses na may nahuli akong hindi maipaliwanag sa camera mismo. At hanggang ngayon, nasa cellphone ko pa rin yung video na yun.
Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin dinidelete. Paminsan-minsan, pinapanood ko ulit para ipaalala sa sarili ko na totoo yung nangyari nung gabing yun. Ako si Lucas, 28 years old. Hindi talaga ako yung tipo ng tao na akala mong magiging embalsamador paglaki. Nung bata ako, takot na takot din ako sa patay. Kahit simpleng burol lang, pag sinasama ako dati ng nanay ko, hindi ako lumalapit sa kabaong. Natatakot ako. Kapag may lamay sa may kalsada, tapos natatanaw yung kabaong, automatic umiiba ako ng daan. Pero siguro kapag lumaki ka na sa paligid ng isang bagay, darating ka talaga sa punto na magiging normal na lang siya sa'yo. Embalsamador kasi ang tatay ko noon. Tahimik lang siyang tao. Hindi pala imik. Hindi rin mahilig magkwento tungkol sa trabaho niya. Pero kitang-kita ko sa kanya yung pagod araw-araw. Minsan madaling araw na umuuwi galing punerarya. Minsan naman, halos hindi na natutulog kapag maraming namamatay sa bayan. Bata pa lang ako. Alam ko nang di biro yung trabaho niya. Kahit hindi niya sabihin. Pag-aari ng ninong ko yung punerarya dito sa Lucena. Lumang funeral home siya. Hindi siya yung modernong punerarya na makikita mo ngayon na maliwanag at parang hotel lobby sa loob. Yung amin luma talaga. Makapalang amoy ng formalin. Kahit nasa labas ka pa lang, maaamoy mo na agad. Tapos yung tiles malamig palagi sa paa. Yung ilaw medyo madilim pa nun. Kapag alas 12 ng gabi at mag-isa ka ron, maiintindihan mo talaga bakit maraming naniniwala sa multo. Nung namatay yung nanay ko, dun lalo naging tahimik yung tatay ko. Tapos ilang taon lang, sumunod din siya. Doon ko parang naramdaman na ako na yung kailangang magtuloy ng trabaho niya. Hindi naman ako pinilit ng ninong ko. Ang sabi pa nga niya noon, pwede naman daw ako maghanap ng ibang trabaho. Pero ewan ko, simula nang sinasama ako lagi ng tatay ko sa trabaho niya, nawala takot ko sa mga patay. At nakasanayan ko na din yung ganong environment. Nagsimula ako bilang assistant lang ni tatay. Hindi agad ako humahawak ng bangkay nun. Tagalinis muna ako ng gamit, nagdi-disinfect ng mesa, nag-aayos ng kabaong, taga-abot ng instrumento, taga-buhat minsan. Kapag may bagong dating na bangkay, ako yung tumutulong maglipat mula stretcher papunta sa embalming table. At doon ko unang naranasan yung totoong hirap ng trabaho. Akala kasi ng iba, ang pinakamahirap lang yung takot. Hindi eh. Yung amoy talaga yung unang kalaban mo. Iba yung amoy ng patay lalo na kapag ilang araw na. May mga bangkay na bagong patay pa lang kaya manageable pa. Pero may mga naaagnas na. May mga galing aksidente. May mga nalunod. May mga natagpuan na lang sa kung saan. Nung unang linggo ko pa lang sa punerarya, halos araw-araw akong sumusuka. Kahit naka-face mask ako nun, tumatagos pa rin yung amoy. Minsan habang kumakain ako sa bahay, bigla akong naaalala yung amoy ng bangkay. Tapos mawawalan na ako ng gana. Hindi rin ako makatulog nun. Kapag pumipikit ako, mukha ng mga patay yung nakikita ko. May isang gabi pa nga nun, na nagising ako dahil akala ko may malamig na kamay na humawak sa paa ko habang natutulog ako. Yung pala nananaginip lang ako. Pero doon ko na-realize na iba pala talaga yung psychological effect ng trabaho. Kahit umuwi ka na, dala mo pa rin siya. Habang tumatagal, ayun na nga, nasanay na lang ako. Totoo pala yung sinasabi nilang lahat ng bagay nakakasanayan. Yung dating kinakatakutan ko, naging normal na parte na lang ng araw ko.
Dumating sa punto na kaya ko nang kumain habang nasa kabilang kwarto lang yung bangkay. Kaya ko nang humawak ng malamig na kamay nang hindi kinakabahan. Kaya ko na ring tumingin sa mga bangkay na wasak yung muka. Marami ring weird na experience sa punerarya pero karamihan may paliwanag naman talaga. Yung dating makeup artist namin, may naikwento siya noon habang nagkakape kami sa likod ng punerarya. Sabi niya, minsan daw habang nilalagyan niya ng makeup yung isang matandang babae, biglang dumilat yung isang mata. Napasigaw daw talaga siya noon, tas muntik nang himatayin. Pero ako, hindi na ako masyadong natatakot sa ganon. Madalas kasi talagang mangyari yun. Kapag natutuyo yung balat o kaya nagsishift yung muscles habang tumatagal, minsan nagkakaroon ng maliit na siwang yung mata. May internal pressure din minsan sa katawan na pwedeng magdulot ng bahagyang paggalaw. Kahit yung bibig minsan parang bumubo ka ng konti. Kapag baguhan ka sa trabaho, siguradong tatakbo ka. Pero kapag matagal ka na, alam mong normal na lang siya. Uso rin yung mga kwento tungkol sa multo sa punerarya. May naririnig na yabag, may nakikitang dumadaan sa hallway, may umiiyak daw sa viewing area kahit wala namang tao. Pero sa totoo lang, karamihan sa amin doon parang immune na. Kapag lagi ka kasing nasa paligid ng kamatayan, parang nawawala na yung takot mo. Pero may isang experience talaga ako na hanggang ngayon di ko maipaliwanag. Siguro 2 years pa lang ako noon bilang embalsamador. Gabi yun. Tahimik yung punerarya. Wala kaming ine-embalsamo dahil tapos na lahat ng trabaho. Yung ibang kasama ko natutulog na sa quarters. Ako lang yung gising dahil nanonood ako noon sa maliit na TV sa receiving area habang nagkakape. Mga 2:00 na yata ng madaling araw nang may marinig akong mabibigat na yabag sa kisame. Nung una hindi ko pinansin. Akala ko pusa lang. Maraming pusang gala sa paligid ng punerarya nun. Pero habang tumatagal, lumalakas yung tunog. Actually hindi siya tunog ng hayop. Tunog talaga siya ng paa ng tao. Mabigat. Parang may naglalakad paikot. Ang problema, wala namang second floor yung punerarya. Isang palapag lang yun. Bubong agad yung taas. Natigil ako sa pag-inom ng kape. Tas napatingala na lang. Rinig na rinig ko yung mga yabag na parang eksaktong nasa ibabaw ko. Hindi ako agad natakot nun. Siguro nga dahil sanay na nga ako sa mga kakaibang bagay. Ang una ko pang naisip baka may magnanakaw. Kumuha pa ako nun ng flashlight tapos lumabas ako para silipin yung taas. Wala naman ako nakita. Tahimik yung paligid. Walang tao. Wala ding hayop. Pagbalik ko sa loob, narinig ko ulit. Mas mabigat na. Parang may tumatakbo na sa kisame. Aminin ko doon na ako kinilabutan ng konti. Hindi dahil naniniwala agad akong multo yun, kundi dahil imposible talaga yung tunog. Tinitigan ko lang yung kisame habang nakikinig. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo nun. Tapos biglang may nahulog sa mukha ko. Pagtingin ko, buhok. Ilang hibla ng mahabang buhok. Hanggang ngayon hindi ko alam saan galing yun. Wala namang butas ang kisame doon. Wala ring tao sa taas dahil wala namang second floor. At lalong walang dahilan para may buhok na malaglag mula sa kisame. Hindi ako tumakbo nun pero hindi ko na rin tinapos yung kape ko. Pumasok na lang ako sa quarters at dun muna naghintay mag-umaga. Hanggang ngayon yun lang yata yung experience ko na masasabi kong hindi ko talaga mahanapan ng matinong paliwanag.
Sa lahat ng nakita ko sa punerarya, yung isang babae talaga yung hindi ko makakalimutan. Ito yung kasagsagan na laging may bagyo. Maulan buong linggo kaya sunod-sunod din yung aksidente sa kalsada. Mga bandang gabi nang dumating yung bangkay niya. Motorcycle accident daw sa highway. Nung binuksan ko yung body bag, doon ko nakita yung pinsala. Wasak na wasak yung mukha niya. Hindi ko na masyadong idedetali ng sobra pero halatang grabe talaga yung impact. Yung tipong kahit sanay ka na sa bangkay, mapapahinto ka pa rin sandali. Bata pa yung babae, siguro nasa early 20s lang. Habang inaayos namin yung katawan niya sa embalming table, dumating yung mga kamag-anak dala yung picture niya nung buhay pa. Doon ako nang hinayang. Maganda yung babae. Hindi lang basta maganda. Mukha pa siyang masayahing tao sa picture. Maaliwalas yung mukha. Tapos pagtingin mo sa nasa mesa namin, sobrang layo na ng itsura niya. Ganun talaga minsan sa trabaho namin. Doon mo marirealize gaano kagago ang tadhana. Hindi mo talaga masasabi pag oras mo na. Isang segundo lang pwedeng magbago lahat. Kapag ganun kalala yung sira ng muka, sobrang matrabaho. Hindi sapat yung simpleng makeup lang. Kailangan i-reconstruct talaga. Gumagamit kami ng bulak para punan yung mga lumubog na parte. May plaster minsan. May wiring din kapag kailangang suportahan yung structure. Tapos wax para mabuo ulit yung ilong, labi o pisngi. Para ka talagang iskultor minsan. Habang ginagawa namin yun, paulit-ulit kong tinitingnan yung picture niya para gayahin yung dating itsura. Pero sa totoo lang, may mga pagkakataon talagang kahit anong galing mo, hindi mo na maibabalik ng maayos gaya ng dati. Madaling araw na kami natapos nun. Umuwi ako saglit para matulog. At doon ko napanaginipan yung babaeng na aksidente. Sa panaginip ko, nasa embalming room ulit ako ng punerarya. Nakahiga siya sa mesa pero gumagalaw na. Unti-unti siyang bumangon. Wasak pa rin yung mukha niya. Hindi siya yung maayos na version na inaayos namin. Tapos nakatingin lang siya sa akin. Ang pinaka hindi ko makalimutan sa lahat, yung pakiramdam ng hiya na parang nanggagaling sa kanya. Hindi galit. Hindi siya nananakot. Parang nahihiya lang talaga siya sa itsura niya. At doon ko siya narinig magsalita. Nagtatanong siya kung kanina raw siya pwedeng manghiram ng muka dahil nahihiya siya. Nagising ako agad pagkatapos nun. Hindi na ako nakatulog ulit kaya bumalik ako sa punerarya. Pagpasok ko sa embalming area, nandun pa rin yung ibang kasama ko, inaayos yung mukha niya. Tahimik lang ako habang nakatingin. Tapos tinignan ko ulit yung picture niya na dala ng pamilya. Ewan ko pero habang pinagmamasdan ko yung ginagawa namin sa mukha niya, lalo kong na-realize na hindi talaga namin maibabalik yung dating siya. Kahit anong ayos, kahit anong makeup, kahit gaano kagaling yung reconstruction. Parang hirap tanggapin na minsan may mga taong aalis dito sa mundo na sobra na yung layo ng itsura nila nung buhay pa sila. Kinuwento ko sa mga kasama ko yung panaginip ko. Tinawanan lang nila ako nung una. Sabi nila baka pagod lang daw ako o crush ko lang yung babae at nanghihinayang ako sa itsura. At siguro nga totoo naman. Pero habang tumatagal, hindi nawawala sa isip ko yung panaginip na yon. Hindi rin naman nagtagal at nailagay na sa kabaong yung babae. At kada dadaan ako sa kabaong niya, parang naaalala ko yung sinabi niya sa panaginip ko. At habang nakikita kong pilit inaayos ng makeup yung mukha niya para maging presentable, lalo akong naaawa. Sa huli, ako na mismo nagrekomenda sa pamilya na
closed casket na lang. Huwag na lang buksan ang kabaong kapag binurol. Hindi dahil hindi kami magaling, kundi dahil minsan, mas magandang alalahanin ng pamilya yung mukha ng taong mahal nila nung buhay pa siya. Hindi yung pilit naming binuo pagkatapos ng aksidente. Hanggang ngayon, embalsamador pa rin ako. Sanay na ako sa amoy ng formalin. Sanay na ako sa lamig ng bangkay. At mas lalong sanay na din ako sa kababalaghan. Hello, ako si Clarice. Ang kwento ko ay tungkol sa isang batang palaboy na naging kaklose namin noon habang nagtatrabaho ako sa isang convenience store. Akala ko noon, trabaho lang talaga siya na paulit-ulit. Yung tipong papasok ka sa gabi, magbibilang ng kahan ng sigarilyo, magre-refill ng kape, magmamap ng sahig, tas uuwi ka ng pagod. Pero simula nung makilala namin si Marvin, parang nagkaroon ng kakaibang buhay yung madaling araw namin sa store. 23 years old ako noon at almost 2 taon na akong night shift sa convenience store na yun. Sanay na ako sa mga klase ng taong pumapasok kapag madaling araw. May mga lasing, mga call center agents bibili ng kape. May mga nakikicharge. Minsan may away ng magjowa sa parking. Minsan naman may mga tambay na maingay sa labas. Normal na lahat sa akin yun. Yung store namin, nasa gilid ng highway. Hindi siya totally matao pero hindi rin tahimik. Kahit 2:00 o 3:00 ng madaling araw, may pumapasok pa rin customer. Sa harap ng store, may maliit na parking space. Tapos sa gilid nun may poste ng ilaw. Doon namin unang napansin si Marvin. Payat siyang bata. Maitim dahil bilad sa araw. Magulo lagi yung buhok niya parang hindi naliligo. Madalas maluwag yung t-shirt niya. Tapos pudpud na tsinelas yung laging suot niya. Pero kahit ganon, hindi siya mukhang addict o rugby boy na magulo. Makulit lang talaga. Yung tipong mayat maya sisilip sa salamin ng pinto tapos ngingiti. Minsan kakatok pa ng mahina tapos tatakbo. Nalaman namin sa mga tricycle driver sa tabi na wala na raw magulang yung bata. Hindi ko alam yung buong kwento pero sabi nila namatay daw yung nanay sa sakit. Tapos yung tatay naman matagal nang wala. May kamag-anak daw somewhere pero hindi rin siya kinupkup ng maayos kaya sakali na lumaki si Marvin. Mga 10 years old pa lang daw siya nung nagsimulang tumambay sa paligid ng store. Naabutan ko na kasi siya mga 12 anyos na. Kaya nung dumating ako sa branch na yun, kilala na siya halos lahat ng regular customers. Hindi malikot ang kamay ni Marvin. Yun agad ang napansin namin. Kasi syempre kapag may batang gala sa convenience store, automatic alert ka agad. Baka manghablot o magnakaw. Wala pa naman kaming security guard. Pero si Marvin, hindi ganon. Minsan nga papasok pa siya tapos makikipagkwentuhan lang sa crew habang nag-aayos kami ng paninda. Kapag may baon akong biskwit o extra food, binibigyan ko siya. Hindi naman siya mapili kahit pandesal lang tuwan-tuwa na. Madalas, nakaupo lang siya sa bangketa sa labas habang kumakain. Tapos maya-maya, tatayo ulit para magbukas ng pinto sa mga customer. Doon nagsimula yung parang routine niya. Tuwing may papasok, siya agad magtutulak ng salamin na pinto. Tapos nakangiti siyang mag-aabang kung bibigyan siya ng barya. Kapag may sasakyan naman, aabangan niya sa parking tapos aakto siyang parang parking boy. Sisenya siya niya paatras kahit wala namang ibang kotse. Natatawa na lang minsan yung customers tapos bibigyan siya ng 5 o 10, pagsuswertehin 20. Kapag nakaipon na siya, automatic na alam na namin yung bibilihin niya. Hotdog sandwich, saka soft drinks. Palagi yun. Hindi ko alam bakit yun ang favorite niya. Kahit may pagkakataon na pwede siyang bumili ng rice meal, doon pa rin siya sa sandwich. Pag minsan din,
Hindi ko na pinababayaran sa kanya yung foods na gusto niya. At sabi ko, sagot ko na. Doon siya mas tuwang-tuwa. Habang tumatagal, parang naging unofficial part na siya ng store. Kapag madaling araw at walang masyadong customer, inuutusan namin siya minsan bumili ng yelo sa kabilang tindahan o kaya magtapon ng karton sa likod. Tuwang-tuwa pa siya kapag may konting tip. Minsan uutusan siya ng guard sa katabing building para bumili ng kape. Kilala siya halos ng lahat sa area. May ugali siya na kapag madaling araw, tumatambay siya malapit sa warmer ng siopaw at hotdog. Hindi naman nang hihingi agad, tititig lang siya doon habang inaamoy yung pagkain. Tapos kapag nahuli mo siyang nakatingin, ngingiti siya. Minsan naaawa talaga ako sa kanya. Kasi habang kami pagpatak ng umaga, uuwi sa bahay para matulog, siya babalik lang sa kalsada. Hindi ko nga alam kung saan siya natutulog talaga eh. Sabi ng isang cashier dati, minsan daw sa waiting shed, minsan sa likod ng saradong car wash malapit sa amin. Hindi ko naman din in-expect na mawawala siya ng ganong kabilis. Isang umaga pagkatapos ng shift namin, pagod na pagod ako nun. Gusto ko na lang umuwi at matulog. Habang naglilinis kami ng counter, biglang may pumasok na rider na regular customer namin. Doon niya sinabing nasagasaan daw yung batang lagi niyang nakikita dito sa store. Parang nanlamig ako agad nun. Si Marvin ang tinutukoy niya. Nung nadaanan daw niya ang aksidente, mukhang hindi na daw buhay ang bata. Hindi ko may paliwanag na ramdaman ko nung oras na yun. Hindi naman kami close talaga. Hindi naman siya kamag-anak. Pero araw-araw kasi namin nakikita yung bata. Parte na siya ng routine namin. Yung tipong inaasahan mo na makikita mo siyang nakangiti sa labas pagpasok mo sa duty. Tapos biglang wala na. Tahimik yung buong shift namin nun. Kahit yung supervisor naming masungit, parang nalungkot din. May ilang customer pa nga na nagtanong kung nasan si Marvin kasi wala rin nagbubukas ng pinto para sa kanila. Pagdating ng mga sumunod na mga araw, nanibago talaga kami. Wala nang batang nakatambay sa parking. Wala nang sumisilip sa salamin. Wala nang humihingi ng barya habang may hawak na malamig na soft drinks. Parang may kulang sa store. Hanggang sa nagsimula yung mga kakaibang nangyayari. Isang madaling araw, halos mag-aalas 3 na nun. Tahimik yung paligid. Yung kasama kong crew, nasa stockroom sa likod, nagbibilang ng inventory. Ako lang ang nasa counter habang nagsa-cellphone. Naka-on lang yung maliit na radyo sa gilid kaya medyo may background music kahit papano. Tapos narinig ko yung bell ng pinto. Yung tunog na. Automatic akong tumayo kasi akala ko may customer. Pagtingin ko sa entrance, wala naman. Nakasara yung pinto. Walang tao sa labas. Inisip ko baka hindi lang sumara ng maayos o kaya may hangin. Bumalik ako sa counter tapos nag-cellphone ulit. Ilang segundo lang, tumulog ulit. Mas malakas na this time. Napatingin agad ako. Doon ko nakita na bumukas ng bahagya yung salamin ng pinto. Hindi naman todo bukas. Yung parang may mahinang nagtulak lang. Nakatitig lang ako doon ng ilang segundo. Tapos kusa siyang sumara ulit. Hindi ko na lang pinansin noon kahit medyo kinabahan ako. Ayoko rin kasi mag-isip agad na multo. Convenience store naman yun at sobrang liwanag sa loob para matakot pa ako. Pero kinabukasan, nangyari ulit. Kasama ko na yung isa kong katrabaho nun sa counter nang tumunog yung bell. Pareho kami napatingin agad sa pinto.
Bumukas siya ng konti, tapos sumara ulit. Sabi pa nung kasama ko, baka raw hangin lang. Lumapit siya sa pinto para i-check. Binukasara niya ilang beses. Wala namang problema. Imposibleng hangin lang yun dahil medyo mabigat ang pinto ng convenience store para madala ng hangin unless may bagyo. Pagbalik niya sa counter, biglang bumukas ng malakas yung pinto. Yung tipong parang may totoong taong pumasok. Pareho kaming napaatras. Kitang-kita naman namin na wala namang tao. Hindi ko makalimutan yung pakiramdam nun. Kasi alam mo yung may gusto kang irrationalize pero kitang-kita mo mismo sa harap mo. Nagkatinginan na lang kami. Mula nun, halos gabi-gabi na siyang nangyayari. Minsan once lang. Minsan habang maraming customer. Yung ibang customer napapatingin pa sa pinto kasi akala nila may papasok. Nung ikinuwento namin sa next shift, doon kami lalo kinilabutan. Kasi hindi lang pala kami, pati morning shift, napapansin na rin. Sabi nung isang cashier, habang nagmamap daw siya, ilang beses bumukas yung pinto kahit walang tao. Yung guard sa katabing building, napansin din daw yon. May isang gabi pa nga na 2 customer yung kumakain ng noodle sa loob. Tahimik lang lahat tapos biglang bumukas yung pinto ng malakas. Ang creepy kasi hindi siya simpleng bukas lang. May puwersa talaga. Parang may pumapasok. Doon na namin naisip na i-check yung CCTV. Break time ko noon at nasa likod kami ng office. Yung kasama naming lalaki na medyo marunong sa system, siya yung nag-replay ng recordings. Nung una nagtatawanan pa kami kasi talaga nag-iimbestiga na kami. Pero habang tumatagal yung footage, unti-unting nawawala yung biro. Sunod-sunod naming nakita yung mga oras na kusang bumubukas yung pinto. Minsan 2:00, minsan 3:00. Tapos may isang recording na hindi ko talaga makakalimutan hanggang ngayon. Madaling araw yun. Halos walang customer. Kita sa CCTV yung loob ng store. Biglang bumukas yung pinto. Pagbukas nun, may mabilis na anino. Hindi siya malinaw na tao. Hindi rin usok. Pero hugis siyang maliit na tao na mabilis gumalaw papunta dun sa warmer ng siopaw at hotdog. Parang ilang segundo lang siya sa frame tapos nawala rin agad. Tahimik kaming lahat pagkatapos mapanood yun. Parang walang gustong magsalita. Hindi ko alam bakit pero bigla akong naiyak nun. Siguro kasi sa lahat ng pwede naming isipin, si Marvin agad ang pumasok sa utak ko. Naalala ko yung lagi niyang pagtambay dun sa hotdog sandwich. Yung pag-abang niya sa pagkain. Yung pagngiti niya kapag may bumibili para sa kanya. Parang feeling ko, ginagawa niya pa rin yung nakasanayan niya kahit wala na siya. Nung tumagal-tagal, kapag madaling araw at bumubukas yung pinto, minsan tatawagin namin yung pangalan niya ng pabiro. Sasabihin namin na, sige lang, kain ka lang dyan. May mga pagkakataon din na may nawawalang isang hotdog sandwich sa warmer. Kahit kumpleto naman yung inventory bago mag-shift. Hindi naman namin masisi kahit sino kasi minsan sakto lang ang bilang ng customer sa resibo. Hanggang sa naging biro na lang namin na baka nagutom na naman si Marvin. Madaling araw ulit nun, mga bandang 4:00. Patapos na yung shift ko at sobrang antok ko na. Tahimik ulit yung store, walang kahit isang customer. Yung kasama ko nasa likod, nag-aayos ng stocks. Habang nakasandal ako sa counter, may naramdaman akong humawak sa kamay ko. Nakaramdam ako ng hawak ng isang malamig na presensya. Napasigaw talaga ako. Bigla akong hinila yung kamay ko at napaatras ako sa counter. Wala akong nakita. Walang tao.
Pero ramdam na ramdam ko yung dampi. Nanginig yung buong katawan ko nun. Pakiramdam ko tumayo lahat ng balahibo ko. Pagkatapos nun, tumingin ako sa may pinto. Bahagya siyang bumukas mag-isa. Doon ko talaga naisip na baka si Marvin nga. Hindi ko maipaliwanag pero imbis na matakot ng sobra, parang may halo ring awa. Kasi kung totoong kaluluwa niya yon, baka hindi niya alam na wala na siya. Baka routine pa rin niya yung bumalik sa convenience store gabi-gabi. Simula nun, kinakausap ko na siya minsan kapag nangyayari yung mga kakaiba. Hindi naman yung parang baliw na nakikipag-usap mag-isa. Pero yung simpleng pabulong lang habang nag-aayos ako ng products. Sinabi ko na huwag naman sana siyang manggulat, na minsan natatakot ako, na okay lang kung nandyan siya basta huwag siyang mananakit. At hindi na naulit yung paghawak sa kamay ko pagkatapos nun. Yung pinto na lang minsan. Minsan nga, may mga customer na nakakakita mismo. Yung iba natatawa lang. Yung iba lumalabas agad. Yung iba nagtatanong kung totoo raw ba yung kwento tungkol sa batang multo sa convenience store namin. Kumalat kasi eventually sa lugar yung story ni Marvin. May mga rider na sinasadya pa nga bumili madaling araw para raw maranasan nila. May mga tambay sa labas na nag-aabang kung bubukas yung pinto mag-isa. Pero para sa amin na matagal nang naka-duty doon, hindi na siya basta horror story lang. Parang nandun pa rin kasi yung alaala ng bata. Kapag madaling araw at tahimik yung store, minsan naiisip ko pa rin na baka nasa labas lang siya. Naghihintay ng customer na pagbubuksan ng pinto, nakaabang sa baryang ibibigay, o nakatingin dun sa paborito niyang hotdog sandwich habang umiinit sa warmer. Kapag napapadaan ako sa branch na yon, kahit di na ako doon nagtatrabaho, napapatingin pa rin ako sa pinto. At naaalala ko yung batang si Marvin. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Ako si Felix. Bahala na kayong maniniwala kayo dito sa ikukwento ko. Basta, ang gusto ko lang talaga, mag-share ng karanasan ko bilang isang food delivery rider. Nung mga panahon nangyari sa akin to, halos 3 buwan pa lang ako sa trabaho. Hindi pa ako sanay sa puyatan nun pero kailangan kong kayanin dahil wala naman akong choice. Nagsara kasi yung pinapasukan kong cafeteria sa Cubao pagkatapos ng pandemic. Tapos ilang buwan din akong walang mahanap na matinong trabaho. Nabaon ako sa utang, may hinuhulugan pang motor, tapos tumatanda na rin yung nanay ko na nasa probinsya. Kaya pinasok ko na rin ang pagra-rider. Sa umpisa akala ko madali lang. Kukuha ka ng pagkain, ihahatid mo, tapos kikita ka. Pero habang tumatagal, doon ko nare-realize na ibang klaseng trabaho pala to, lalo na kapag sa gabi ka bumabiyahe. Mahilig ako sa night shift noon dahil mas malaki ang kita. Mas maraming tip, mas konti ang traffic. Ang kaibahan lang, doon ka rin mas makakaranas ng mga kakaiba. Lalo na kapag mag-isa ka sa motor at wala kang marinig kundi hangin at makina. Nangyari to isang maulang gabi ng August. Hindi naman malakas yung ulan. Yung ambon lang na nakakainis dahil basa ka pero hindi sapat para magsuot ka ng kapote. Mga bandang 11:00 na nun. At bala ko na sanang tumigil dahil medyo matumal yung bookings. Nakapwesto ako nun malapit sa isang gasoline station sa may Aurora Boulevard. Habang nagsa-cellphone ako at umiinom ng murang kape sa paper cup, biglang may pumasok na order. Malaki agad ang napansin ko sa booking. Bayad na din online. Tapos halos triple yung tip. Kaya kahit medyo malayo, tinanggap ko agad. Sayang din kasi. Isang order lang yun pero parang kalahati na ng boundary ko sa isang gabi.
Chinese food ang in-order. Madami rin. May noodles, fried rice, dim sum, roasted duck, saka soup. Habang hinihintay ko sa restaurant, iniisip ko pa na baka may birthday o kaya inuman dun sa apartment. Normal lang naman kasi minsan sa gabi yung malalaking order. Marami kasi nagfo-food trip o kaya midnight snack. Pagkakuha ko ng pagkain, chinek ko agad ang address. Apartment building sa may Anonas. Kumpleto naman ang details. May floor number, room number, pangalan ng customer. Wala namang kakaiba. Ang medyo weird lang, parang tunog Chinese yung pangalan. Pero puro numbers at maling grammar yung note sa app. Hindi ko na masyadong pinansin dahil madami na rin ako naging customer na ganun. Bandang 12:00 nang makarating ako sa apartment. Luma na yung building. Hindi naman sobrang sira pero halatang matagal na. Yung pintura sa labas kasi nagbabalat na eh. May mga ilaw sa hallway pero dim lang. Tahimik din yung area. Hindi tulad ng ibang apartment na may maririnig kang TV o video kahit 10 oras ng gabi. Pagpasok ko sa gate, tinawag ako agad ng security guard. Matanda na siya. Siguro nasa late 50s. Nakaupo siya sa monoblock chair habang nanonood ng pelikula sa cellphone niya. Pagtingin niya sa akin, parang biglang nag-iba yung mukha niya. Tinanong niya agad kung para kanino yung delivery. Sinabi ko naman agad yung pangalan ng customer at room number. Pinakita ko pa yung app sa cellphone para sigurado. Akala ko normal checking lang. Pero napansin kong matagal niyang tinititigan yung screen ko. Tapos parang napabuntong hininga siya. Sinabi niya sa akin na ako na raw ang nabunot para sa room na yon. Hindi ko agad na-gets ang ibig niyang sabihin. Akala ko biro lang niya kaya napangiti pa ako ng konti. Pero hindi siyang umiti pabalik. Diretso lang yung tingin niya sa akin. Sinabihan niya akong subukan kong tawagan ng customer. Ginawa ko naman agad. Tumawag ako habang nakatayo sa harap niya. Ilang segundo ring nagre-ring tapos maya-maya, biglang, "The subscriber cannot be reached. Please try again later." Sabi ko, baka mahina yung signal sa loob ng building. Pero umiling lang yung security guard. Doon na niya sinabi na hindi raw ako ang unang rider na dumating para sa room na yon. Pang-anim na raw ako buong araw. Bigla akong natahimik. Kasi kung prank lang yon, bakit bayad na? Dinouble check ko pa. Bayad na siya lahat online. Pagkatapos nun, sinabi pa ng guard na sasamahan niya ako paakyat. Habang umaakyat kami ng hagdan, mas lalo kong napapansin kung gaano katahimik yung building. Kahit yabag lang ng paa namin parang sobrang lakas na sa hallway. Pagdating namin sa second floor, doon ko agad naamoy yung kakaibang amoy. Hindi mabaho na parang bulok na daga. Mas parang panis na pagkain na matagal nang naiwan. Pagdating namin sa tapat ng room, doon ko nakita. Madaming paper bags ng pagkain sa labas ng pinto. Iba't ibang restaurant. May milk tea, may pizza, may styro ng ulam. Yung iba may langgam na. Yung iba parang may tumutulong sabaw sa ilalim. Halatang matagal nang nandun. Nakapatay din lahat ng ilaw sa unit. Tinanong ko yung guard kung nasaan ang may-ari. Doon niya sinabi na matagal nang walang nakatira sa unit na yon. Medyo kinilabutan ako sa sinabing yun ng guard. Sabi niya, hindi rin daw niya kilala ang pangalan sa app. Kahit daw landlord, hindi na pinapagamit ang unit dahil matagal nang walang umuupa. Habang nagsasalita siya, pakiramdam ko lalong lumalamig yung hallway. Hindi ko alam kung dahil sa madaling araw lang o dahil sa kaba. Tinitigan ko yung pinto.
Lumang kahoy na kulay brown. May gasgas sa gilid at may kalawang na ang doorknob. Ewan ko pero pakiramdam ko may nakatingin sa amin mula sa loob. Gusto ko pa sana makasigurado at bala ko sanang katukin ng pinto pero hindi ko na tinuloy. Sinabi ng guard na nasa sa akin na daw kung iiwan ko doon ang pagkain o iuuwi ko na lang dahil bayad naman na. Pero kung siya daw ang nasa sitwasyon ko, iiwan niya daw ang pagkain sa labas ng unit. Natawa pa ako ng bahagya nun. Sabi niya kasi, baka alay raw yung pagkain at baka may magalit na hindi nakikita. Hindi naman ako paniwalain sa ganon, kaya hindi ko masyadong sineryoso yung sinabi niya. Sa isip ko, sayang naman yung pagkain. Mahal pa naman yun. At sa totoo lang, gutom na rin ako nung time na yun. Minarkahan ko na lang sa app na delivered na. Tapos bumaba na ako. Habang umaalis ako sa apartment, napansin kong nakatingin pa rin sa akin yung guard. Parang may gusto pa siyang sabihin pero hindi na niya tinuloy. Paglabas ko ng building, medyo gumaan na yung pakiramdam ko. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka may loko-lokong gumagamit ng lumang address para man-trip ng riders. Habang bumabiyahe ako, naghanap ako ng pwesto para kumain. Nauwi ako sa isang tahimik na parking area malapit sa saradong convenience store. Doon ako umupo sa motor habang binubuksan yung pagkain. Hindi ko maikakaila. Sobrang sarap ng amoy. Mainit-init pa yung roasted duck saka yung noodles. Habang kumakain ako, feeling ko sinuwerte pa ako sa gabing yun. Pero hindi pa ako nakakaubos nang biglang may tumawag sa cellphone ko. Pagtingin ko, pareho nung sa customer. Bigla akong kinabahan. Huminto ako sa pagkain, saka sinagot ang tawag. May boses ng lalaki na nagsalita. "Nasaan ka na? Bilisan mo." Pagkasabi nun, biglang pinatay ang tawag. Hindi ko maipaliwanag pero biglang tumayo ang balahibo ko. Tinawagan ko agad pabalik. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Cannot be reached na naman. Paulit-ulit kong sinubukan pero wala talaga. Doon na ako medyo hindi mapakali. Pero dahil matigas ang ulo ko nun, pinilit kong isipin na may nang titrip lang talaga. Tinuloy ko pa rin yung kain ko. Pagkatapos nun, nagpatuloy ako sa pag-duty. Nakakuha pa ako ng ilang bookings. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko may kakaiba talaga. Parang ang bigat ng pakiramdam ko habang nagmamaneho. Tapos maya-maya, sumakit ang tiyan ko. Hindi simpleng sakit lang. Yung tipong pinagpapawisan ka habang nagdadrive. Kaya napilitan akong tumigil sa isang gasoline station. Nagbanyo ako dun. Halos 10 minuto rin ako nasa loob. Paglabas ko, medyo gumaan ang pakiramdam ko pero nanghihina ako. Habang pa-exit ako ng gasoline station, biglang may dumaan na bus sa harap ko. Hindi ko alam paano nangyari pero pagtingin ko, sobrang lapit na ng bus. Siguro kung isang andar pa ako pasulong, sigurado nasagasaan ako. Narinig ko pa yung malakas na busina bago humarurot palayo yung bus. Hindi ako agad nakagalaw. Nakahintulong ako dun sa gilid habang humahampas sa dibdib ko yung kaba. At dun biglang pumasok sa isip ko yung sinabi ng guard. Baka may nagalit. Baka hindi dapat ginalaw yung pagkain. Habang tulala ako sa tabi ng gas station, tumunog ulit yung cellphone ko.
Parehong number na naman. Sa totoo lang, ayoko na sanang sagutin. Pero parang may pumipilit sa akin na malaman kung sino talaga yon. Pagkasagot ko, ilang segundo munang tahimik. Tapos nagsalita ulit yung parehong boses. Nasaan ka na? Bilisan mo. Huminto ulit. Tapos mas mahina nitong sinabi, hindi ka na makakaligtas sa susunod. Pakiramdam ko may nagyayelong kamay na humawak sa batok ko. Ako na mismo ang nagbaba ng tawag. Hindi na ako gumalaw agad pagkatapos nun. Nakaupo lang ako sa motor habang paulit-ulit kong iniisip lahat. Yung abandonadong unit, yung mga lumang pagkain sa labas, yung guard na ayaw galawin ng mga delivery, yung tawag, tapos muntikan pa akong mamatay. Hindi ako madaling maniwala sa multo pero nung gabing yon, unang beses kong naramdaman na may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Halos 30 minutos akong nakatulala sa gas station bago ako nagdesisyon. Kung mali man ang ginawa ko, aayusin ko. Bumalik ako sa restaurant. Sarili kong pera ang ginamit ko para bumili ulit ng eksaktong pagkain. Buti bukas pa yung restaurant dahil 24 hours sila. Nagtaka pa nga yung staff kung bakit umuulit ako ng order. Hindi ko na lang inexplain. Habang hinihintay ko yung pagkain, pakiramdam ko may nakatingin sa akin kahit saan ako pumunta. Pagkatapos ko makuha yung pagkain, diretso balik na ako sa apartment. Bandang 3:00 na siguro nun. Mas tahimik na lalo ang paligid. Pagdating ko sa gate, nakita ko ulit yung guard. Pagkakita niya sa akin, parang hindi na siya nagtaka. Siguro alam na niya. Hindi ko na ikinuwento yung nangyari dahil nahihiya ako. Pakiramdam ko kasi ang tanga ko rin. Kinain ko yung hindi naman sa akin. Tahimik lang siyang tumango habang pinapapasok ako. Mag-isa na lang akong umakyat. Mas malamig na sa second floor nung oras na yon. At mas mabigat sa pakiramdam. Habang papalapit ako sa unit, napansin kong andun pa rin lahat ng lumang pagkain sa labas. Pero may kakaiba. Parang nabawasan. Hindi ko alam kung imagination ko lang pero sigurado akong may ilang paper bags na wala na kanina. Pagdating ko sa tapat ng pinto, dahan-dahan kong inilapag yung bagong order. Hindi ako relihiyosong tao pero napapikit ako sandali. Nagdasal at humingi ng pasensya. Sabi ko sa isip ko, hindi ko naman sinasadya. Pagkatapos nun, umalis na ako agad. Hindi na ako lumingon. Pagkababa ko sa first floor, hindi na rin ako nagtagal. Gusto ko na lang makaalis doon. Pero bago ko pa mapaandar ang motor ko, tumunog ulit yung cellphone ko. Parehong numero. Nanginginig pa yung kamay ko habang sinasagot. Pagkasagot ko, tahimik muna. Tapos nagsalita ulit yung boses. Salamat ha. Pagkatapos nun, kusa nang naputol ang tawag. Hindi na ulit tumawag yung number pagkatapos ng gabing yon.